Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Muli ho din nagbabalik mga kaibigan sa atin hong palatuntunan. Kanina ho ay nagkaroon ho kami ng picture taking din eh. Naputol ho yung ating live ano ho. Nasagi ng aking brother-in-law. Yung sis ho natin. Kapasensya na ho kayo. Kayo ho mga nakatutok sa atin ngayon. Manatili ho kayo dyan. May guest ho tayo mga kabayan. For a few minutes mga kabayan ko. Sapagkat meron ho silang lakad. Mamasyal sila sa Baguio. They came all the way from Utah sa Amerika ho, mga kabayan. Si Madam Carly De Jesus. Good morning, Ma'am Carly. Magandang umaga po, Sir Alan. Mabuti naman at kayo ho'y nakapagbakasyon sa bansang Pinas. Gaano na kayo katagal dun sa Amerika? Nando po kami since 2002. So, mga almost 20 years. 2002. Tapos, nagbakasyon ho kayo. Kailan yung huling bakasyon ho ninyo? 2017, nung mamatay yung nanay ko. So, 5 years ago. Parang ganon, tanda ko. So, may anak ho kayo, no? Opo, meron po. Ilan na anak ho ninyo? 3 po. Ang asawa ho ba ninyo ay American citizen? Opo, pero Pilipino din siya. Pilipino. Ganun ho. So, ano hong ginagawa ho ninyo sa Amerika? Ako po sa Amerika, ang passion ko po ay art. So, nagpe-paint po ako, nagda-draw po ako, pinapost ko po yun sa social media, may Instagram po ako, may ganun po. How long it takes if you're going to paint me over here? Kayo po? Habang ako nagsasalita. Pencil, oil, or ano? Kung pencil, kung pencil, abutin ng ilang minuto ko yan. Kung pencil siya, depende sa angle mo. Siguro, 1 to 2 hours. Yung rough lang, hindi siya much detail. Ganun. Kasi nagcha-charcoal din ako eh. Galing yan. Sana. Kasi mapapanood nyo naman ho ito sa ating YouTube channel, ano ho, itong ating pag-uusap. Sana magawa nyo ako ng... kasi bubuksan nyo ninyo. Yung ating video. Tapos gawan nyo nga ako, tapos isan nyo lang sa Facebook ko. Pwede po. Kailangan i-draw nyo pati yung mukha ninyo habang kayo ay nandyan. Magkukuha nyo ito yung buo sa ating Facebook account. Sige. Talaga. So, kumikita ho kayo ng malaki sa painting. Hindi pa po kasi nag-start ako ng art. Medyo nasa maedad na ako nung nasa US na ako. Nung maliit kasi ako, hindi naman tayo masyadong encouraged to do our passions dito sa US. Lalo na kami noon, maliit kami. So, I tried to forget yung aking passion hanggang sa tumanda na ako and for whatever reason, I returned back to the passion just a few years ago. So, noon lang ako nag-start uli. Nagpunta ako sa school and then I tried to start, kasi mahirap na pag mother ka eh. Full-time mother ako and at the same time I tried to do some side jobs. Okay. Nagtuturo din ako ng arts, nagturo ako sa school. Pero ngayon I'm trying to do my own na. Yung parang mag-start na talaga ako kasi before I'm like doubting myself yung extent ng capabilities ko. So, makikita mo yung ginagawa ko once in a while nasa Instagram. Nasa Instagram nyo? Nasa Instagram. Sige, tignan ko nga Instagram nyo para yung nakapangalan sa inyo, Carly De Jesus. Carly De Jesus, tapos meron na siya _. Sige. Kayo ho ay galing ng Calamba. Yeah po.
Calamba, Laguna, mga kaibigan, ano ho, kung saan ang bayan ng atin hong bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang mayor-elect ngayon ng Calamba ay Rizal ang kanyang apelyido. Opo daw. So, itong mayor na ito, kamag-anak ko ni Dr. Jose Rizal. Yun ang hindi ko po na-research pa kasi Sino tinanong ko nakakalam sa mga guest natin? yung mga pinsan ko siguro, nagtatrabaho din sila sa munisipyo. Yung mga pinsan ni Ma'am Carly, yung municipal employee ng Calamba. Kasi Rizal. For the very first time, mga kaibigan, I heard that somebody from Calamba, ng apelyido niya ay Rizal at siya pa ang mayor ngayon, mga kaibigan. Maraming beses na akong napunta dyan sa bahay mismo ni Dr. Jose Rizal. Lalo na kapag may mga kaibigan akong nag-aaya sa akin at hindi daw nila alam kung saan yung Calamba, sinasamahan ko sila dun sa mismong bahay ni Dr. Jose Rizal. So nakakatuwa naman na ang Calamba ang alkalde nila ngayon ay Rizal ang apelyido. Ano nga ba yung pangalan ulit ng mayor kanina na binabanggit? Hoselier ata, Hoselier. Ano ba? Bago pa, hindi Hoselier. ko po. Jose pa rin, Jose Rizal. Hoselier eh. Tama ho ba o Roselier? Jose, yun nga daw po. Roselier o Hoselier? Roselier. Roselier. Yun, si Baliktad. Benedict Caballero. Roselier. Malapit na rin sa Jose. Hawig. Walang nakakaalam dun sa mga guests natin. Nahiya eh. Nahiya sila. But anyway, after here, you're going to Baguio. Oh yeah. Nag-hopping ho kayo, nag-tour hopping. Then after Baguio, you're going to visit the famous 100 Islands. Opo. Alright, mabuti naman ho. At kayo mag-i-enjoy, kasama ho ninyo anak nyo. Yung anak nyo, ayaw niya magsalita. Nahihiya po siya. Nahihiya siya. Ma'am Curly, sana ma-enjoy ho ninyo itong pagbabalik bayan ho ninyo sa bansang Pilipinas. Bumoto ho kayo ron? Ano po? Bumoto ho kayo sa hindi po. American citizen na po Opo, kayo? hindi na po kami pwedeng bumoto. Kaya pala. Sayang nga po. Pero sa puso ho ninyo, sino hong binoto ng puso ninyo? Mahirap pong magsalita. Mapapaaway po ako sa mga Hindi si Marcos. Ayoko pong magsalita. Hindi sabihin nyo, alam mo ninyo, binoto ko, si Pacquiao. Talaga po? Bakit po? Si Pacquiao. May sarili akong pananaw sa kanya, kaya binoto ko si Pacquiao. Unang-una, yung pagiging makajus niya, yun ang nag-udyok sa akin para iboto ko siya. Hindi yung kakulangan ng kaisipan, hindi yon. Kasi ako naniniwala na may puso siya. Meaning, kung may puso ka, madadagdagan ng kaalaman yan sa pamamagitan ng mga advisors mo. Yun ang nakita ko sa kanya. Ilan lamang yan sa pananaw ko. Vice President Tito Soto, yung aking binoto. Pero ang sinasabi ko, dahil natalo itong mga kandidato ko, I will fully support the incoming administration. Yun po maganda. Para hindi Hindi ko binoto si Bongbong. Wala yan. Banatan ko ng banatan. Hindi po pwede yon. Opo. Kailangan titignan mo yung tama, susuportahan mo yung tama. Tama po, sang-ayon po ako sa inyo. Opo. Alright. You have your time now to greet your mga kababayan sa Calamba. Sige po. Mga kaibigan at kababayan sa Calamba, Laguna. Magandang araw po sa inyo. Nandito po kami sa estasyon ni Sir Alan sa IWRR online channel. Meron din po itong international radio station. So, rapido po. Sa magandang araw po uli at salamat po Sir Alan sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon. Yung mga nasa Amerika, i-greet nyo sila. Ayan ang camera, oh. Ayan. Sige po, i-greet nyo yung mga nasa Amerika. Hello, Utahns. See you in a few weeks or in a few days. So you'll be staying here for how many days? Siguro po mga 1 week na lang. Tapos uwi na kami. 1 week na lang. When did you arrive? Friday po. Basta po the other week. Mga ganun. Nalilito na po kasi ako dahil maraming travels yung time. Medyo nahihilo na po. Sige. Ma'am Carly, enjoy your vacation, Sige po. Sir Welcome po. Alan. Hindi ko na kayo istorbohin kasi akyat pa kayo ng Baguio, Opo, sa Simba din po kami. Salamat po. Sige
Sige po. Balik-balikan niyo yung interview na to para makita ho ninyo. Oh, sige, salamat, sir. Alright. Along the way, pwede ho kayo manood. Opo. Abang kayo paakyat ng Baguio. Okay, sige po. Alright, sige po. Bye-bye. Si Madam Carly De Jesus, makabayan ko, from Utah, USA. At sila naman ho ay native of Calamba, Laguna. Mabisita ho ng aking brother-in-law, si Benedict Caballero. Mga kaibigan, we got 18 minutes now past the hour of 8. Kanina ho mga kabayan ko, ang pinag-uusapan ho natin ay yun hong EDCOM no naputol ho tayo kanina. Nang hinihintay na lamang po ito dito sa usaping EDCOM, Education Commission, ay yun hong lagda ng ating Pangulo para maisabatas ho ito mga kaibigan. Kahilingan ho ng yung Philippine Business for Education na lagdaan na ho ng ating Pangulo. Pero sa ganang akin, ang sinasabi ko, hindi ho ako sang-ayon sa duplication ng mga agencies, mga kabayan. Yung function of different agencies. Kasi kapag na-duplicate ho yan, ang sabi ko nga, yan ho ay gastusin na naman ho ng atin hong pamahalaan. Eh bakit kailangan ho natin gumastos ng gumastos? Eh doon nga sa, honest to goodness, doon nga ho sa mga party list, representing etc. in the lower house. Hindi ho ako sang-ayon dyan, mga kabayan. Kasi we have already created different government agencies. Di ho ba? Para ho mapangalagaan ang kapakanan ho ng taong bayan sa magkakaibahong sektor. Pero tila kulang ho eh. Sapagkat nag-create pa ho tayo. Nag-aalaw ho tayo ng maraming party list para tatayo kuno sa different sectors. E kung ang pag-uusapan ho natin mga kabayan ay education, meron ho tayong DepEd, Department of Education. So, why create EDCOM, Education Commission? Kung ang pag-uusapan ho natin mga kabayan ay farming, tungkol sa farmers natin. We have already this Department of Agriculture. We have the Department of Agrarian Reform. Marami ho. Lahat ho ng mga itong magkakaibang sektor, mga kaibigan, we have in the government. Eh bakit ho kailangan pa ho natin na humikayat pa ho ng ibang party list to represent different sectors, mga kabayan? Are you saying nagkulang ho ba ang kakayahan ho ng mga itinayo na government agencies? My golly. Eh kung ganyan din lang kulang, i-abolish ho ninyo, I should say. Tanggalin na ho ninyo mga yan. Hindi ho kulang. Yung itatayo mo ng another sector o another agency or commission, ilalagay mo na lamang ho doon ho sa ahensya, mga kaibigan, para mapag-ibayo ho yung takbo ng ahensya, mga kaibigan. Pagpapatupad ho ng batas. This is just a matter of implementation kung ano ho ang batas. Not to create another commission. I hope you're getting me right. Ano ho? Paumanhin ho. Eh kasi nga ho, ito hong non-governmental organization, yung NGO, Philippine Business for Education. Sila ho yung nangihikayat na huwag na daw ho magpapatumpik-tumpik pa ang ating Pangulo.
kailangan na daw ho ng lagdaan ho ng ating Pangulo, mga kaibigan. Yun hong yung isinasa batas. Tapos na ho sa mababang kapulungan. Tapos na ho sa mataas na kapulungan, mga kaibigan. Malaki daw ho ang sampalataya, mga kaibigan, ng Philippine Business for Education na kapag naging batas yung EDCOM, madali na daw ho matugunan ang krisis sa edukasyon dito ho sa ating bansa. Totoo ba yan? Anong pinagkaiba, sabi ko nga ho sa inyo? Why make another commission? Kung gusto nyo kayong mga NGO, different NGOs, bantayan ho ninyo ang Department of Education. Hindi yung mag-uudyog pa kayo. To make this as a law, na magtayo ng isang komisyon, gastos ulit ho yan, mga kabayan. Na sinasabi ho ninyo, madaling matugunan. Hindi ba kayang tugunan ng DepEd yan? Yun lang ho, mga empleyado ang palitan ho dyan, mga kabayan. Let's try Vice President Sara Duterte Carpio to run that agency, Department of Education. Baka naman ay maganda ang pagpapatakbo ho niyan, mga kabayan ko. Tignan ho natin. Ha? Baka mas okay ho. Alam mo ninyo, madaling pumirma, mga kaibigan. Pero, papaano ho kung hindi ho umubra ho yan? Pupunuin ho ng empleyado ho yan from the head down to the lowest position, mga kaibigan, of that commission kapag naging commission ho yan. Huwag nyo nang hintayin, huwag nyo nang hikayatin ang ating presidente. Sabi ho, kailangan to kumuha na ho ng ballpen at pirmahan na. Ang legacy ho, kung tinatanong ho ninyo, may legacy ba na may iwan ating Pangulo? Marami ho kayong maalala about Digong, mga kaibigan. Mula sa kakulugan hanggang sa pagiging seryoso na mambabatas, na Pangulo ho, mga kaibigan. Yan ay legacy ho niya. Sino ho ba naging Pangulo na talagang nag-concentrate ho sa anti-corruption? Sino bang Pangulo na nag-concentrate ho laban ho sa droga? Hindi ho ba? At marami pang iba, mga kaibigan. Itong, itong executive director ng PBED, Philippine Business for Education, mga kaibigan. Ito ang nauuna si Love Basiliote, Siya ho nanghihikayat, mga kaibigan. Gusto mo lang magpapansin Love Basiliote Deserve daw ho ng bawat Pilipino ang mas maayos na sistema ho ng edukasyon. Natural. Kaya nga ho may DepEd ho tayo. Deserve talaga nila. Alam mo ninyo, nagkaroon ho naman ng EDCOM. Popcom pa nga yan 30 years ago, meron hong EDCOM, mga kabayan ko. 30 years ago. Pero, yan ho ay nawala, mga kaibigan. Nawala ho yan. At ngayon ho ay nasa kamay na ho ng ating Pangulo kung gugustuhin niya. Hindi pa ho niya napipirmahan, mga kabayan. Sa ganang akin, baka malay ninyo, baka naman parehas ho kami ng pananaw ng ating Pangulong Duterte. Kaya hindi ho niya pinipirmahan, mga kabayan ko. Ano ba kasi ang trabaho ng EDCOM o Education Commission kapag ito hong panukalang batas, mga kaibigan, ay naisakatuparan na ho? Yung EDCOM, sinasabi ho nila na ito yung magsasagawa ng comprehensive national, mga bayan, national assessment
and Evaluation. Ito ho yung sinasabi ho nila. Comprehensive National Assessment and Evaluation ng Philippine Education Sector. At ito rin ho yung magre-rekomenda ng konkretong reforma daw na gagawing intellectual power ang Pilipinas sa Asia. Dapat kung merong ganyan, dito ipapakita na ho mga kaibigan ko ng DepEd na po pwede ho intellectual power ang Pilipinas. Why only Asia? We have to compete globally. Hindi lang sa Asia mga kaibigan. So, sasabihin ho nila, mabigat pala ang EDCOM. EDCOM 2. Kasi meron ng EDCOM 1. Kaya dapat na ho na lagdaan na ho ng ating Pangulo. Yun hong panukalang batas. Lahat ng sinasabing layunin, katulad doon ng isang layunin na alamin ang kadahilanan at pigilin ang patuloy na paglugmok ho ng edukasyon sa ating bansa. Sige nga, titignan nga ho natin. Hindi ho ba kaya ng DepEd ho yan mga bayan? Kaya ho ng DepEd yan eh. So bakit ho? Kailangan ho natin gumastos ng gumastos. Maglagay ng mga walang katuturan. Ay sige, sabihin natin, may katuturan. Pero that is a duplication of functions, mga kaibigan, ng DepEd. Tama na. Pagsasaayos lamang ho ng implementasyon kung ano ho yung batas, DepEd ho magsasagawa. Para nyo nang sinasabi, para bantayan ho mga kaibigan si Sara Duterte bilang incoming DepEd Secretary. Hindi ako yan. Sang-ayon ho dyan, mga kabayan ko. Sige nga, kayo ang mag-isip kung tama o mali itong aking sinasabi, mga kabayan. Babalikan ko po kayo pagkaroon po ng isang paalaala o mga paalala ho natin. Stand by. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Para ho sa mga nasiraan ho ng CCTV, computers at laptop, huwag ho kayong mag-atubili na magtungo ho sa Dagupan Tipid Computer Center. Kayo ho na mga nandito lamang ho sa lalawigan ho ng Pangasinan. Ang Dagupan Tipid Computer Center ay gumagawa ho, nagkukumpuni ho ng mga sirang aparato. So magtungo ho kayo riyan sa harapan ho ng SM Dagupan. Nandyan ho ang Dagupan Tipid Computer Center. Kung kailangan din ho ninyo ang brand new laptop, brand new computer, CCTV, sige, mag-purchase ho kayo. Hanapin ho ninyo si Miss Marivic at saka si Boss Roque sa Dagupan Tipid Computer Center. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life.
Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. One Alo Pyramid Resort. Kayo ho na gusto hong magpunta sa Manawag Church, Minor Basilica. Basilica Minor de Manawag. Kaya po pwede kayo mag-overnight dyan ho sa One Alo Pyramid Resort. Meron hong malinaw, malinis na kiddie pool at adult pool. Meron din ho silang magara na mga rooms Pyramid Rooms dyan ho sa One Alo Pyramid Resort sa Barangay Lilimaan, Manawag, Pangasinan. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Dagupan Solar Power. Dealer ho ng mga solar lights. Sa murang halaga ho, hanapin ho ninyo si Boss Alfred. Nandyan ho sa Balingid Subdivision sa Barangay Tambakan, Dagupan City. Solar Power. Rapido Alan Season. Meron na ho tayong 34 na minuto makalipas ang alas 8 ho ng umaga. Alam ho ninyo, tinitignan ko yung sitwasyon ho natin sa bansa, mga kaibigan. Simula ho nung nagkaroon ho ng lockdown, ang dami na ho nawalan ho ng trabaho. Patuloy ho ang pagtaas ho ng presyo ho ng mga commodities natin, mga bilihin, mga kaibigan. Ang mahal ho, ano ho? Patuloy ho ang pagsirit ho ng presyo ho ng langis, mga kabayan. Sa ngayon ho, mga kaibigan, dito sa lalawigan ng Pangasinan, yun hong gasolina, mga kabayan, ay umaabot na ho ng 90 pesos kada litro. Samantalang, dito mga nakalipas na buwan, mahigit 40 pesos lamang ho. Ngayon, dumoble ho, mga kabayan ko. Talagang mabuti na lang, marami akong kabayo. Mga ngabayo ngayon, hindi na ako magkokotse. Marami ding damo. Maraming damo ngayon kasi tag-ulan Kahit pa paano, tumutubo na ho yung mga damo, mga kabayan ang hirap ho Hindi ka makalayo, tapos na ho. Lusaw na ho yung 100 pesos mo. Hindi ka pa nakakalayo. Ang mahal ho. So meaning, yung mga pampaserong sasakyan dahil nagtaas din pati presyo ho ng krudo, mataas na ho ang pamasahe, mga kaibigan. Paano ka pa makakaloy yan pag mataas ang pasahe, mga kabayan ko? Kung hindi naman sila magtataas ng pasahe, mas mabuti hindi na lang sila mamasada kaysa magpalugi. Maiintindihan ho natin yan, mga kaibigan. Yung mga walang trabaho, hikahos sa buhay sapagkat hindi ho nila kaya yung bilihin. Kung yung mga may trabaho, nahihirapan ho, mga kabayan ko, na bumili ng pang-araw-araw na pangailangan. How much more dun ho sa mga walang trabaho? Paano tutugunan ho ng ating gobyerno ang ganitong sistema ho natin ngayon? Ang hirap. Noong December 2021, mga kabayan, last year, meron hong naitala ang atin hong Philippine Statistics Authority, PSA, na 3.27 million. 3.27 million na mga Pinoy na wala akong trabaho. Hanggang ngayon, itong buwan na ito, mga kabayan, Hunyo, 2022,
nananatili pa rin hong mataas ang bilang ho ng mga jobless. Walang trabaho, mga kabayan. Paano mabubuhay ang ating mga kababayan? Sa PSA, mga kaibigan, yung Philippine Statistics Authority, ang kawalan ng trabaho ay epekto daw ho yung sunod-sunod, mga kabayan ko, na lockdown ng mga for the past 2 years, mga kaibigan. Kasi bukas-sara ang ating mga kumpanya. Nagsarado tayo, total lockdown, yan ho yung nangyari. Hanggang sa lumuwag, open. Andyan na naman ho si virus, COVID-19, sara ulit. Yung iba ho, mga kaibigan, hindi na ho nila kaya rental ng kanilang pwesto. Nagbabayad ho ng renta ng pwesto kahit na hindi ho nagpa-function. Yung iba kasi, matigas ang ulo, yung mga may-ari ho ng mga pwesto, mga lupain, mga ganon, hihingi kang discount, 50% na lang kasi hindi umandar, ayaw ho. Kung gusto i-vacate ninyo, parang ganon. Unfair. So, ang nangyari ho, mga kabayan, instead of paying rentals, mas mabuting isara na lang ho nila. So, total shutdown ang ginawa ho ng mga ibang employers. So, nawalan ho ng mga empleyado. Libong empleyado, mga kabayan. Milyon na empleyado sa buong Pilipinas. So, walang trabaho. Anong gagawin ho natin? This time kasi nanunumbalik na ho yung tama hong takbo, mga kaibigan, ng ating ekonomiya. We have to create jobs now. Okay? Ewan ko kung itong DSWD ay kakayanin ho yung pagbibigay ho ng ayuda sa ating mga kababayan. Kaya nga sabi nga ho nila, this is unfair. Doon sa mga napasok ho sa 4Ps, yung mahirap ang buhay. Lahat ho tayo ay naging mahirap ang buhay sa loob ho ng 2 taon. Yung mga mahirap noon ay naging kaparis ho natin sila. We don't even know where to get food para sa pang-araw-araw ho natin. Pero sila ho'y tumatanggap, mga kaibigan, yung mga miyembro ho ng 4Ps. Unfair ho. Kaya sabi ko nga, yung 4Ps na yan, yung Pantawid Pamilya, Pantawid Pamilya Pilipino Program. Dapat wala na yan. Huwag natin turuang maging tamad itong mga kababayan ho natin. Hayaan natin sila maghanap buhay. Bakit kinaya ho namin? Kaming mga hindi ho kasama sa 4Ps. Bakit itawid ho namin ng 2 taon na wala akong trabaho? Sige nga. Sila hindi kaya? Kayanin din ninyo. Kinaya namin eh. Magalit na kayo sa akin kung magagalit ho kayo. Pero itong sinasabi naman ho ni Erwin Tulfo, mga kaibigan, ng incoming Social Welfare Secretary, ibigay na daw ho ng lump sum. Buo, mga kabayan ko, yung the whole year para magamit sa punan. Well, kung ito ay pang-pinale, sige na. Then, cut it off. Bahala sila. Pag di nila napalago, kasalanan na nila. Pero, kapag binigay mo yung 1 taon ngayon, then another 1 year, by next year, mga kaibigan, sandali. Alabas kila. Sobra na ho yan. Kayo mga membro ng 4Ps ngayon, bigyan kayo ng lump sum, okay yan. Pero pagbigay sa inyo, tapos na rin. Wala nang kasunod na another month or another year after giving that amount in lump sum, mga kabayan ko. Payag tayo dyan. Pero kung ang gagawin ho ay tuloy-tuloy ho na kayo ho ay alagaan, palalo ho kayo.
Hindi po pwede ho yan. Alam mo ninyo, gusto man ho natin makatulong sa ating mga kababayan, yung pagtulong ho na tama. Sabi nga tulungan ho kayo mangisda, hindi yung tulungan ho kayo na bigyan ng isda o mauulam o makakain. Hindi ho ganun. Nagkamali ho dyan ang gobyerno. Hindi ako sang-ayon dyan sa panukala na naging batas, mga kaibigan, sa pamamagitan ho ni Senadora Laila de Lima. Hindi ako sang-ayon ho dyan, mga kaibigan ko. Ngayon ho, nagbabalikan na ho ang trabaho. So, I do believe na makakalpas ho tayo sa kahirapan kung lahat ho ay may kooperasyon. Lahat ho ay magtatrabaho. Huwag aasa lamang ho sa gobyerno ho natin. Ang dapat niyong isipin, ano ang magagawa ninyo sa gobyerno? Hindi yung baliktad. Tayo kasi nasanay ho tayo na tanungin ng gobyerno kung ano ang magagawa sa atin. Wrong! We have to ask ourselves, what can we contribute to the government? Not to ask the government if what the government can do to you. Sa nabagan. Mali ho, mga kabayan. Hindi ho tayo sang-ayon dyan, mga kaibigan. Kailangan ho ang pagpupursigi ho ng bawat isa sa atin. Yun ho ang kailangan. Marami sa atin ni ayaw magtanim sa bakuran, mga kabayan, ko para makamenos ho tayo Kami nga, meron kaming kamutehan Nagtatanim ho kami. O kayo, eto tag-ulan, magtatanim ho ako. Yung pwedeng pangkain, mga kaibigan, pwede naman magtanim ho ng gulay-gulay. Gawin ho natin yan para makinabang naman ho tayo. Mga talong ho dyan, kamatis. Biro mo, sabi ko kung minsan, nagtanim sana ako ng kamatis. Mahal na palang kamatis ngayon. Di ba? Kung may tanim ka sa ngayon na kamatis, sabi, pagkikinabangan na ho natin, mga kabayan ko. So, gawin ho natin. Sa agrikultura, mga kabayan ko, ito ho ay malaking tulong ho sa bawat isa sa atin. Sa ibang bansa, mga kaibigan, ang mga magsasaka nire-respeto sa ibang bansa. Sinasaluduhan ng mga magsasaka. Dito sa atin, inaalipos tayong magsasaka. Samantala yung mga magsasaka nagpapakain ho sa atin. Without them, mga kaibigan, anong kakainin mo? Sige nga. Wala. Nanggaling ho sa kanila ang mga kinakain ho natin. Kahit anong pasabihin ho natin. Sila ho ang dahilan kaya tayo ho'y nabubuhay, mga kabayan. Huwag silang alipustahin. Sila ho yung talagang tutulungan ho natin. Kapag ikaw ay farmer sa ibang bansa, mga kaibigan, mayaman ka. Nasa tugatog ka. Yun ang rating. Dito sa atin, kung minsan nga yung magsasaka mismo, anong trabaho mo? Magsasaka lang po. Nilalang ho ang magsasaka. Respetado ka ng mga banyaga kapag ikaw ay magsasaka. Ikaw ay hero kapag ikaw ay magsasaka. Kaya huwag nyo inyong lalanglangin, mga kaibigan, kapag kayo ho ay pamilya na magsasaka. Kayo ho, yung tunay na bayani ho, mga kabayan ko. Without you, mga kaibigan, ay hindi ho mabubuhay ang sambayanan. Kaya kayo ho ang pag-asa, mga kaibigan ko, ng
sambayanan dahil ho sa inyo. Kaya dapat, igalang ho ninyo mga sarili ninyo. Kayo mga magsasaka. Dapat ganun ang pananaw ho ninyo. Labing tatlong sandali na lamang po mga kabayan, makalipas o bago sumapit ang alas 9 ho ng umaga. Hanggang 9 o'clock lang ho tayo dito sa ating palatuntunan mga kabayan. This is a Sunday edition ng ating hong program. Magandang umaga ho sa lahat ng mga sumusubaybay ho sa ating palatuntunan. Good morning sa inyo lahat. Ano ho? Lalo na ho yung mga nandyan sa Baguio City na nakatutok ho sa ating programa. Good morning po sa inyo lahat. Ari naway nasa mabuting kalagayan ng bawat isa ho sa inyo. Kayong mga nakatutok. At ganoon din ho yung mga taga-Western Pangasinan. Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. Wala pang pasya kung talagang mapupuspon o hindi yung eleksyon. Ang alam ko tuloy-tuloy na huyang barangay election mga kaibigan. Sa darating ho na December 5. Sana nga yung election ho'y matuloy. Kasi may mga barangay officials na dapat na hong kalusin. Kailangan hong matapos ng kanilang termino. At may mga nakaabang naman ho na mga inaakalang mas okay para pumalit dun sa kasalukuyang mga barangay officials, mga kaibigan. Ang election ho, December 5 Kasama ho dyan ang sangguniang kabataan sa gagawin ho mga kaibigan na election. Wala pang balita para dun sa nagtatanong ha. Wala pang balita kung ito ho ay ipupospone. Basta ang alam ko dyan, sa ngayon ho ay tuloy ho yung election sa December 5. Wala pa akong nabalitaan na ito ho ay ipopospone. Tingnan natin kung kasi kung ipopospone, di meron na ho sanang direktibang ating hong Pangulo. Malapit na nga sumalpak ang bagong administrasyon mga kabayan Kaya iniisip ko na tuloy ho sa itong 2022 December yung eleksyon. Tingnan ho natin kung pwede pa naman na i-move yan kung talaga Pero kung i-move yan, dapat hindi ho matagal. By next year po pwede ho. Kasi didikit na naman ho doon sa doon sa 2025 election kapag hindi mo ididikit dito sa sa katatapos na eleksyon. Maganda ata kung pero magulo kung sabay-sabay national and local election up to barangay election, magulo Mas mabuti na siguro yung nakahiwalay nga.
Kasi doon sa start ng itong sinabi ho na election ay sa December 5. Wala pa ho tayong pinali doon sa sinasabi ho na it should be postponed, yung barangay election at saka SK election, mga kaibigan. Maghintay-hintay lang ho kayo, baka sakali ho na meron ho update. Pero sa ganang akin, sinasabi ho ng Commission on Elections, so COMELEC, na yung barangay and sangguniang kabataan election, mga kaibigan, ay matutuloy ho sa December 5. Yan ho. So, ang planning ho niyan ay by next month, ito hong, actually, itong June, plano na ho yan. Inihahanda na ho, mga kaibigan, yung mga kakailanganin ho para sa election na ho yan. Whether ituloy o ma-reset, basta within this month of June, ay kailangan ho ay magkaroon ho ng pinali. Whether ituloy o reset, mga kaibigan. After this month, by July, wala na ho. No more postponement, kundi ituloy-tuloy na ho kapag hindi ho napag-usapan ng mahusay sa buwang ito, mga kaibigan. Yun hong pag-reset, sabi ng Commission on Elections, ay they don't consider it. Hanggang sa panahong ito, hindi nila kinoconsider, mga kaibigan, na i-postpone. Ito yung sinasabi ni COMELEC Commissioner George Garcia doon sa naging briefing. So, sabi nga ho niya, this June, we will start preparing for the barangay election, sabi ho niya. Kahit na meron ho mga panawagan na i-postpone or reset, sabi niya, we don't consider. Sabi niya, until now, we don't consider. That should be a barangay election in December, sabi. Kailangan matuloy. Just if in case the postponement will be approved by the Congress and signed by the President, siguro that will be pwede ho. Kung ipasa ho sa Congress, walang gagawin ho dyan ng COMELEC kundi mag-abide doon sa postponement. Nalalagdan kung mangyayari ho yan. Pero parang wala akong nakikita na magmumula sa Malacanang na move. Naatasan ho ang Kongreso to pass, mga kaibigan, a resolution postponing that barangay and SK election sa susunod na taon. Wala akong ganun eh. Kaya sa ngayon, sinasabi ho ng Commission on Elections na tuloy ang December 5 barangay and SK elections. O kayo mga gustong kumandidato, humanda-handa na ho kayo. Dapat hindi tuwing kampanya kayo nagtatrabaho. Dapat makita kayo ng mga constituents ninyo dyan sa barangay ninyo. Hindi lang yung nakikita kayo, umaksyon kayo sa problemang barangay. Yun ho ang dapat yung gawin. Ipakita ho ninyo na kayo ay karapat-dapat na manguna sa barangay. Kasi itong barangay level, mga kabayan, importante ho ito para sa pamayanan. So magtrabaho ho kayo. Hindi yung minsan lang kayo makita, after na manalo kayo, tumatanggap na lamang ho kayo ng sweldo. At halos di na kayo makita. Hindi po pwede yan. Even you are the barangay captain. Kayo ho ay po pwedeng tanggalan ho ng sweldo kapag kayo ho ay hindi ho nagpapakita. Kayo ho ay hindi ho nagpe-perform. The barangay council should move. Magpasa ng resolution sa konseho ousting their barangay captain. Dapat they have to enumerate yung mga basis, mga kaibigan, kung bakit kailangan tanggalin ang isang kapitan. Same with barangay council members. Yun ho, mga kasama plus the barangay captain.
ay gagawa ho ng resolution ousting or removing a member of the council just in case na siya ho ay pabaya. Ganun ho yun, mga kabayan. Kaya sa ngayon ho, umaksyon ho kayo. Huwag kayong boboto ng adik. Huwag kayong boboto ng adik. Malalakas sa loob ng mga adik kumandidato sa barangay. Kasi yung mga adik ho, lalo na yung mga drug pushers, maraming pera ho yan. Maraming pera. Kaya sisiw lang ho sa kanila yung kumandidato. Mani-mani lang ho sa kanila yan. Mas pinaanghang, mas pinatapang, rapido, Alan Season. Wala na ho tayong sapat na oras, mga kabayan. Mag-iiwan na naman ho ako ng isang magandang umaga. Bukas ho Monday, muli ho ako magbabalik ho sa ating programa. Alas 8 ho hanggang alas 9 ng umaga, mga kabayan. So, thank you so much. Hanggang sa muli, mga kabayan, muli ho tayo magkarinigan dito sa programa ho ninyo. Ako po ang inyong rapidista, Rapido Alan Season lamang po. Good morning, mabuhay po kayo. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR. Umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido.